Gusto niyo ba makita ang inyong birth certificate via online dito sa PSA website? Lalo na kapag nagkaroon kayo ng correction sa inyong pangalan at gusto niyo makita ang inyong birth certificate kasi hindi pa kayo sigurado kung okay na o available na ang inyong birth certificate via online. Ang una natin gagawin, pupunta tayo sa website ng PSA para mag-request ng viewing ng ating birth certificate. At ang ating hahanapin dito, i-click ay yung PSA helpline. Ayan, na may bilog. Pagkatapos, dito tayo sa PSA e-certificate. Diyan may bilog din. Tapos, click here para sa ating request. I-click natin yan. And then, click order e-certificate. And then click birth certificate. And then pagkatapos nyan, makikita ninyo ito yung ating babayaran na 290 pesos. Tapos click lang natin itong terms and condition. Tapos continue. Tapos mamili lang tayo dito for myself, for my mother, or for my daughter. Ang pipili natin dito yung for my mother kasi nga para sa nanay ko. And then continue. I-click natin itong continue na to. And then dito naman yung ating details ng ating nanay. Ayan, or ng ating mother. Dito na maglalagay tayo ng details. Yung buong pangalan ng ating nanay. Ilalagay lang natin dito yung ating pangalan ng nanay. And then yung maiden name. Lagay din natin dito. And then yung last name. Kailangan complete details guys. And then continue. And then pagkatapos nyan, birthday. Your mother's birthday. Details na nakalagay. Lagay natin dito ang birthday. And then piliin natin ang birth year. And then sa country, syempre Philippines. And then pagkatapos dito yung province. Ilalagay din natin yung province. Ang province ng nanay ko ay Leyte, pipiliin natin Leyte. And then ang municipality ay Tanawan. Pipiliin natin, hanapin natin ang Tanawan dito and then continue. At ang next na step naman ang gagawin natin dito ay mag-fill up naman tayo dito ng your maternal grandfather's personal details. Ay ilalagay natin dito. At ang next naman na ilalagay ko rito guys ay ang details ng aking lolo. Dito sa box na to, ang ilalagay ko rito ay first name. Your maternal grandfather's first name ang nakalagay dito. Ang ilalagay ko yung pangalan ng aking lolo, Andres. And then pagkatapos niyan, ang ilalagay ko naman dito, hindi na ako maglalagay ng middle initial kasi nga hindi ko naman alam ang middle initial niya. Pwede siyang wala. Dito natin ilalagay yung last name. Diyan wala siya kasi hindi ko alam ang kanyang middle initial. Kaya dito ko ilalagay na lang yung kanyang last name and then continue. Pwede naman kasing walang last name. I-on nyo lang yung button na yon. And then pagkatapos naman dito, dito naman guys, yung details ng aking lola, yung pangalan ng aking lola, yung Felisa. And then, hindi ko rin alam ang middle initial. Ang lalagay ko na lang yung kanyang last name. And then, continue. Tapos, i-review natin yung ating mga pinilapan dito kung tama ba yung mga details. At kapag tama na ang lahat guys, ang gagawin natin ay i-press lang natin itong continue. And then pagkatapos dito naman sa box na to, yung ating buong details ang ating ilalagay dyan. Yung ating pangalan, yung ating middle initial at saka yung ating last name. And then yung birthday, ilalagay din natin yung ating birthday dyan. Kasi nga tayo nag-request, ilalagay din natin yung ating mga details. Tapos yung ating mobile number, ilalagay natin dyan. Kailangan tama yung mobile number. Tapos yung email address, kailangan yung active din kasi nga magsisend sila dyan ng OTP. Tapos, kapag nalagay natin ang ating email address, continue. Tapos dito naman sa box na to, ang pipiliin natin kung para saan yung ating request na birth certificate. Ang pipiliin natin ay para sa ating loan. And then ayan, i-double check ulit natin yung ating details kung tama, yung purpose, kung para saan yung ating kinukuhang birth certificate. And then kapag tama na, continue ulit. Tapos magbabayad na tayo sa GCash. Ayan, i-scan lang natin itong ating QR code na to para mabayaran natin via GCash. Ayan, nakapagbayad na tayo sa GCash. And then pagkatapos naman yan, i-verify natin naman yung ating identity. Press lang natin itong verify your identity. Tapos yung ID type, kung anong ID lang inyong isasubmit. Ang pipiliin ko yung passport and then kung proceed. And then, ayan, magkakaroon tayo ng verification. Ayan, start verification. Ayan, kailangan nating humarap sa camera. Tapos, start your video check. Ayan, move closer. Kailangan nating humarap ng maigi dun sa camera para makuha tayo. And then, kapag okay na yan, magaganyan siya. Kumbaga, kinakapture yung ating mukha. And then, verifying. And then, kapag okay yan, ayan, successful na siya. Tapos, magsisend tayo ng ating passport picture. Kasi nga, passport ang pinili kong ID. Isisend natin yung picture. And then, kapag okay na yan, antay-antay lang tayo ng kaunti para ma-verify yung ating identity. At habang bine-verify ang ating identity ng system, ayan, antay-antay lang natin ng konti kasi nga medyo matagal. And then pagkatapos nyan, back to main menu kapag okay na. Tapos dito guys sa main menu, makikita natin na identity verified. Tapos payment verified. And then pagkatapos yan guys, mag-aantay lang tayo ng 1 or 2 days para makita natin yung ating birth certificate via online. Ayan, pwede natin siyang i-download, pwede natin siyang i-print.